Delikado. Ramp ano? Hi guys, good morning. This is Dennis Elizalde, architect and builder. Oh guys, I will tell you about my view. My view on the Skyway. The accident that happened a few days ago. There was kasi nalaglag na bato mula sa ibabaw ng highway na to, ng South Super Zone Expressway. Nalaglag yung bato mula sa Skyway sa taas. Yan. Kasi yan guys, baka walang waterproofing yan eh. Walang waterproofing tong Skyway na to sa ibabaw. Kaya nagsisip in yung mga tubig. Siyempre, umuulan, maraming tubig, bumabaha yung ibabaw niya. Napupunduhan ng tubig. Nagsisip in siya rin sa mga gilid ng mga concrete, saka dun sa mga gutter, o kaya dun sa crack ng mga gaps ng mga concrete na asphalt na yun. So pumapasok siya rin sa ilalim, sa bedding ng steel na yan. Kasi steel, may steel matting yan eh, na parang decking siya na steel sa ilalim. Nagsisip in dun. Ngayon yung mga gilid nito, side walls, syempre concrete yun, papasukan din ng tubig. Syempre pag umapaw na yung tubig doon sa decking, sa steel decking, o overflow yun din sa gilid. Ngayon yung gilid na yan, yung concrete, baka walang waterproofing yun. Dapat talaga yan, wino-waterproofing yan eh, top and sides yun, kasi para hindi siya gapangan ng tubig. Ngayon pag naggapangan ng tubig yun, syempre yung vertical wall na yun, lumalambot yun. Pag lumambot yun, may tendency na mahulog yun, matanggal yung magkalasan yun. So yun yung nangyari nun guys. Yung nasa side ng yan, nalaglag yung mga concrete. So nabagsakan yung isang kotse. Imagine guys, ilang meters to? More than 10 meters to eh. More than 10 meters yung height niya, no? Parang building na yung batong malaki. Malaking bato na nalaglag, tumama dun sa harapan ng kotse, dun bumagsak na gano'n. Siyempre sa major accident yun, kasi isipin mo daming concrete dun, malalaglag lang pala siya gano'n. So dapat yun, pag ginagawa talaga yung mga ganyan, hindi lang basta buhos na concrete yan eh. Kahit sa mga bahay rin, sa mga banyo, kahit kami mga ginagawa namin construction, kahit nga yung lang eh, yung overhang, diba yung window tapos merong canopy, yun ang waterproofing namin yun eh. Kasi yung canopy na yun, pag nalalagyan ng tubig yun, napupunuan din siya ng leak, nagli-leak yung mga water doon sa side. Pwede talaga mabali yun, tsaka mahulog yun. Kaya nilalagyan namin ng waterproofing yun. Nag-post nga ako ng isa naming project before ng ganun eh, ba't daw nilalagyan ng waterproofing yung canopy. Eh, kahit maliit lang na concrete yun, nilalagyan talaga ng canopy yun, ng waterproofing yung canopy. Kasi pag hindi mo nilagyan yun, maaaring mahulog yung isang tipak ng bato na yun eh. Isipin mo kung may tao sa baba ng building na yun, malaglagan siya ng canopy na concrete. Diba? Ito nga, ayan, ito mo, ito more than 30 meters or 50 meters yung height nito siguro, taas, ayan o. Tapos mahuhulog yung bato, kahit maliit na bato lang, malaking damage yun. Eh yung nahulog nung doon sa kotse, ito nakita nyo sa pictures, malaking bato yan guys na nahulog. Okay, so it's not safe. Kasi syempre nagva-vibrate yung ibabaw niya. Tapos may tubig, may ulan, may vibration, may tubig, may weakness din ang concrete. Kasi syempre pag matagal na, yung mga weakness din ng mga concrete, mga steel, kaya nire-replenish din yan, nire-replace din yan. Okay guys, so thank you for watching my YouTube channel. This is Dennis Elizalde, architect and builder.